lang, ha? God bless you, Kuya. Ang bait-bait mo naman. Mag-iingat ka sa kalsada, ha? Mama, yung wallet ko nawawala. Nandun lahat ng importanteng IDs ko. Saan mo ba huling ginamit yun? Doon sa may repair shop na pinagpaiusan ko ng sasakyan. Ito yung lalaki niyo sa kotse kanina, oh. Victor Guison. Ang dami pera nito. Hati-hati tayo dito! Lord! Maraming salamat po sa blessings! Hindi ba nga hinihingi ko nga sa'yo, konting pasensya lang, gagawa ko ng paraan, tiis-tiis lang, mahanap din ako ng trabaho! Kaya pagtirik na yung mga mata namin! Meron ka bang alam na mapapasukan? Kailangan kasi dumoble ng kayod para na rin sa mga bata. Sige, ako bahala. Kung kumuha kaya tayo dun sa pitakang napulot mo, hindi lang naman ako yung kakain, ikaw din. Hindi pwede. Hindi naman sa atin yung pera na yun, eh. Kaya nga ginawa ang pera para gastusin, hindi para itago. Sige na, pumayag ka na. Bibili natin yung pagkain. Ding! Abot mo kayo sigarilyo ko. Nang, inuupo kayo na. Ding! Ano ba? Bilis yung sigarilyo ko! Wala to. Ano naman, Ding? Ano ba? Nang, malala na po yung ubuno niyo, Nang. Ibili na lang po ako ng gamot. Wala to. Saan ka naman kukuha ng panggastos, Aber? Ha? May pera ka? Kahit saan tukada nga tayo eh. Ate, pilitin mo naman si Lisa na gamitin yung perang napulot niya. Naawa na rin kasi ako kay tatay. Simula nung nawalan siya ng trabaho, lagi na lang siyang inaaway ni Chang. Siguro naman, pag nakakita po ng maraming pagkain si Chang, hindi na siya magagalit kay tatay, no? Ayaw niyo ba nun? Siyempre gusto. Ang sakit kaya sa tenga nung bunganga ni Chang. Pero, mali pa rin ako munang hindi sa'yo. Tama ka rin naman, Elisa. Ding, anong nangyayari sa'yo? Inuubo pa rin kasi si Inang, eh. Kaso ayaw niyong ibili ko siya ng gamot. Pambili ko na lang daw ng alak yung pera ko. Tingnan niyo, pati si Ding nangangailangan na ng pera. Sige na naman, Elisa, pumayag ka na. Paghati-hatiyan na natin tong pera. Okay, sige. Kung ayaw mong gastusin yung iyo, yung sa amin ni Ding gagastusin namin. Parang seryoso yung pinag-uusapan nyo, ah. Mang Roman, kunwari po, pag may napulot po kami ng bagay ng isang tao, pwede po ba namin yung gamitin? Kung di sa inyo isang bagay, hindi nyo dapat gamitin. Hindi mo rin dapat pakialaman. Paano po kung kailangan na po namin? Alam nyo, mga bata, marami-rami na rin akong nahuling mga kriminal. Lalo na ang mga magnanakaw. Tuwing tinatanong ko sila kung bakit nila ginawa yon, ang sagot nila sa akin, para daw sa mga pamilya nila. Ngunit, ayon sa batas, ang tama ay tama at ang mali ay mali. Kaya kahit malinis pa ang intensyon nyo, hindi nyo dapat kunin ang isang bagay na hindi sa inyo. Habang mga bata pa kayo, dapat matuto na kayong sumunod sa batas. Kaya kung ano man yan tinatago nyo, ibalik nyo na yan sa may-ari. Pero naman, paano po kung tinamin ng panasin siya? Hindi nyo kung saan nyo nakita. Malay nyo, nandun yung may-ari, hinahanap din dun. Lisa, pag-isipan mo mabuti to, ah. Marami tayong mabibiling pagkain dyan sa pera na yan. Hotdog, fried chicken, tapos barbecue, at lechon. Ayun ba ng lechon? Pero sabi niyo mga naman,
ibalik po natin yung napulot natin eh. Naku, kayo na naman. Di ba sabi ko bawal mamalimos dito, lalo na't walang pera? Hindi naman po kami nalilimos. Magtatanong lang po kami. Kilala niyo po ba si Mang Victor? Yung matangkap pong lalaking maputi kahapon? Victor? Wala akong kilalang Victor. Bakit ano ba kailangan nyo? May nakita po kasi kung... Wala po. Salamat po. Alis na po kami. Salamat po. Salamat po. Ate, bakit po ka pinagilan magsalita? Wala akong tiwala dun sa lalaking yun. Ang sungit-sungit. Baka kunin niya pa yung pera dun pag nalaman niyang may wallet sa atin. Ano, Ped? Diyan lang banda yung tulit. O tara, tawid na tayo. Tara. Dali lang po. Tara. Tara na. Tumawid ka na! Ano ko bang bata ka? Tawid na! Elisa, ano ba? Delete dito tayo! Ano, Ped? Ano yan? Eh, sir, yung mga bata tumatawid eh. Eh, mamaya tayo pa makadali doon eh. Kasalanan pa natin. Lado ng lalaking yun ah. Akala mo sa kanyang daan? O ikaw naman, Elisa, pag nakakita ka ng kotse, lagi ka nalang tumutunganga. Parang ganun kasi yung culture ni Mang Victor eh. Kamukha lang yata. Tanda-tanda na yung naggamang na yun eh. Tapos, nyabang pa. O, ano nang plano natin? Di na binalikan ng mama yung pitaka niya. Ibig sabihin, ate na yun! Ayun siguro yung sagot ng Diyos sa mga dasal natin. Sus, dinamay pa ang Diyos. Galit kaya ang Panginoon sa mga magnanakaw. Oo nga din. Malay mo, makigalit natin si Mang Victor. Nakakahiya naman sa kuno kung makita niya na pulit natin yung pera niya. Mukha pa naman siyang mabait. Oo nga, mabait siya. Kaya maintindihan niya tayo. Oo nga. Sabihin na lang natin na pinambili natin yung pera niya ng pagkain. Sa gamot ni Aling Ethel! Ay naku, huwag niyo nang pilitin tong si Elisa. Mabuti pa, maghanap na lang tayo ng mga voluntaryo. Para magkapera na tayo, tara na. Sana talaga ako na lang yung nakapulot ng pitaka eh. Tao po! Tao po! Ano ho yun? Eh, sir, kakausapin ka po nung boss ko eh. Doon po. Tara po. Sir! Kayo pala. May ipapaayos po ba kayo? Wala naman. Tatanong ko lang sana kung may nakita kayo kahapon dito na wallet. Naku, sir, wala eh. Hayaan nyo, sir. Pag may nakita po kami, ipapaalam ko sa inyo. Sige, nagbabaka sakali lang naman. Sige po. Salamat, ha. Thank you pa. Okay. Nagyan naman, Ped. Apo. Paayos mo yung sapatos mo, ha. Apo. Naano din nga po ako eh. Chang! Oh! Pwede pong pumasok? Sige, pasok. Chang, ba't di kaya kayo mag-artista? Ang ganda nyo na, ang sexy nyo pa. Walang panama sa inyo si Marian Rivera. Ay, sus talaga naman, no? Binola mo pa talaga ako. Anong kailangan mo? Kung pwede lang pong humingi ng 20. Kasi po, kanina pa po nagwewelga yung mga bulati ko sa tiyan eh. Alam mo, kahit sabi mo pa na ako ang pinakamagandang babae sa buong mundo, wala akong ibibigay sa'yo. Style mo, bulok.
Lord, hindi ko naman po ito nanakawin eh. Hihiramin ko lang po. Iba na po kasi yung kalam ng sikmura ko eh. Baka po laman loob ang kainin ng mga alaga ko. Promise, Lord, ibabalik ko rin ito dito. Promise ko yun. O, ito, pinadala na ni Mrs. Maceda yung article na sinulat niya tungkol sa shop natin. You know, maganda yung idea mo na sinabi mong bigyan natin siya ng discount in exchange for this. I'm sure pag na-publish ito, mas marami na tayong bagong kliyente. Ma, excuse me. Odette, pwede mo ba tawagin yung bangko na i-cancel mo na yung credit cards ko? Yes, sir. Sure. Okay. Bakit hindi mo pa ba nahanap yung wallet mo? Ma, pinunta ko yung talir na pinagpagawaan ko eh. Wala daw sila napansin doon. Of course, hindi sila aamin. Alam mo naman na mahihirap, nakatikim lang ng konting pera, o hindi na yan pakakawalan. Ma, hindi naman lahat ng tao ganun. Sir, don't worry. Alam ko kung sino man nakuha ng wallet niyo, kakalmahin din yun. Yung credit cards ko, pwedeng pakiayos. Odette. Of course. Salamat. Excuse me. Ay, naku, Victor. That's why I told you, be careful. At next time, magdala ka na ng driver, okay? Ma, I know. Next time, I'll be careful, okay? Promise. Nay? Teka, kulang to ah. Ate Josie, ikaw ba yung kumuha dito ng isa? Kasi di ba 4 to, hindi to 3 eh. Hindi oh, di ko kaya pinapakailaman yan. Pero tayo lang may alam na to, tapos saan ko tinago yung pitaka ni Mang Victor. Kundi ikaw, sino kumuha nun? Ewan ko. Ate, Lisa, kain tayo. Tom-Tom, ikaw ba yung kumuha ng 1,000 dito? Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw yung nagnakaw ng pera. Uy, hindi ko ninakaw yan ha. Humiram lang ako ng 50 pesos dyan. Pag nakabenta tayo kay Mantonio, ibabalik ko rin yan. Bakit di mo sinabi? Gutom na ako eh. Tsaka ito, binilang ko naman kayo eh. Tsaka yung nakuha ko, babayaran ko rin naman yun. Oh, andyan pala kayo. Aba, may banana kayo pa. Saan galing yung perang yan? Bakit may ganyan kayo kalaking pera? Ninakaw niyo yan, ano? Hindi po. Napuot lang namin to. Ibabalik din namin sa may-ari eh. Alam ko na. Alam mo, bigay mo sa akin, tapos ako magbabalik ng pera, ha? Nung sa may-ari, akin na. Eh, hindi nyo naman po kilala kung sino eh. Kami na pong bahala dito. Ay, teka. Kasi, alam niyo, sayang naman kung ibabalik niyo kaagad yung pera. Alam niyo, ang pera, pinapalago yan. Kaya ibigay niyo na sa akin, tapos ibabalik ko sa inyo, doble pa. Gusto niyo ba yun? Gusto mo yun? Diba? Sige, Chang! Sige na, akin na. Bigay mo na sa akin. Ano gagawin niyo? Tutublin mo nga. Siyang hindi po amin to eh. Sinabi na nga sa akin na nga yan. Josie! Akin na yan. Akin na sabi. Ayan, Diyos ko. Dami niyo pang satsat. Ako nang bahala dito, ha? Ako nang bahala dito. Ciao!
Dolores! Oh, kuya. Kamusta yung lakad mo? Wala eh. Walang bakante. Yung iba naman sinabi, tatawagan daw ako. Okay lang yan. Ilang araw pa lang naman eh. Meron ka pang bukas. Kasi ako mapakali. Yung hiniram ko eh kagawad, mauubos na. Hindi naman ako pwedeng hiram ng hiram. Mababaon ako. Imelda? Hello? Hello? Oh. Kausapin na lang. Hello, Melda? Oh, bakit? Talaga? Oh, sige, oo. Oo, sige. Ano sabi? Kasi yung katulong daw dun sa mansyon, umalis daw. Kailangan daw nung kapalit. Bukas daw yung interview. Ano kaya? Sige, sayang yun. Tama. Ito, sige na. Nagkikimsi tayo, oh. Kulang pa to, pambili ko ng gamot. Dagdag mo rin to din, oh. Para gumaling na agad ang nanay mo. Talaga? Salamat, ah. Ito rin, no? Dagdag mo na. At ito pa. Yan. Salamat, ate, ah. Babawi na lang ako sa susunod. Una na ako. Sige. Bakit pati yung hati ko binigay mo? Pambili ko ng pagkain yun eh. Huwag kang madamot, Tom-Tom. Tinan mo kasi din kawawa naman siya, oh. Tsaka ang laki ng atraso mo sa amin ni Elisa. Kung di mo pinakailaman yung pitaka, di sana hindi nakuha ni Chang Flora yung pera dun. Di bali na lang. Pag nanalo si Chang sa Tongits, babalatuhan niya naman ako eh. Tara na. Ako, ang hiling ko lang, sana mabalik na ni Chang yung pera. Kahit hindi na tumubo, basta kumpleto yung nakuha niya. Balik nga tayo, Puan. Mahalas naman dito sa pwesto ko eh. Nakakaswerte dyan. Ay, sus, nanisi ka pa. Lagi akong talo dyan sa pwestong yan eh. Ano, tataya ka pa? Lagi na lang akong talo. Chang, Pero, pwede po ba namin kunin yung kanyang sa aming pera? Umalis kayo dito, ha? Mamalasin ako sa inyo. Chang, sabi niyo po hindi babalik yung pera. Nasaan na po? kunin mo sa mga yan. Uy, huwag mo kaming tignan ng ganyan, ha? Malay ba naman namin na di pera ng Chang mo yung tinatalo niya? Chang, amin yung pera niya sa amin. Bakit namin sa may-ari? Chang, sige na. Sinabi ko sa'yo na wala na nga, natalo na nga, di ba? Umalis na kayo, mamalasin ako sa inyo. Ikaw, ha? Magbantay ka sa parlor, anong ginagawa mo? Umalis na nga kayo. Alis! Ha? Ikaw, yung mata mo yan. Yung mata mo yan talaga. Tatamaan ka talaga sa akin, ha? Tatamaan ka sa akin. Mamalasin. Ano na? Paano na yung pera niyo, Victor? Kasalanan mo to, Tom-Tom, eh. Nangialam ka pa kasi dito. Yan tuloy. Nakuha pa ni Chang yung pera. Hindi ko naman alam na ganito yung mangyayari. Sana pala, noon palang pinagatiyan natin yung pera. Kami pa ni Elisa yung sinisisi mo, ginawa lang namin yung tama. Sa susunod, huwag kang nangangialam ng di nagpapaalam. Anak, aalis lang ako, ha? Kasama ko si Ninang Melda mo. Di pupuntaan lang ako. Magpapakabait ka dito, ha? Please, sandali. May sasabihin po ako sa inyo. Sige. Doon na lang tayo sa labas mag-usap. Saan na ba yung Ninang mo? Naku, alauna na. Wala pa din siya. Inay, kausapin niya naman si Chang. Sabihin niya na ibalik sa amin niya kung sabi niya ang pera. Pera? Anong pera? Kasi po na nung isang araw na kulit po kami pitaka eh. Pitaka? Kanino naman yun? Ito po.
naman to? Kanino naman to? Nakalagay ko yung pangalan ni Dan. Mang Vic. Diyan yung bahay kung saan ako tinira ni JR noon. Diin talaga ng mundo. Pero mo yung dati niyo tinitira na JR. Lapit lang pala sa mansyon ni Madam. Thankful pa rin ako nang malaman ko maaga na tinututan kami ni Dolores. Imagine mo kung hindi, malamang kasal na ako ngayon. Ayoko magkahiwalay tayo. Wala po kayo magtrabaho. Mabuti na lang pala talaga at paghiwalay mo sila. I just did what any mother would do. At mabuti na rin, nakilala natin si Chito. Pinadali niya ang buhay ko. Bilisan niyo na lang, ha? Marami pa akong asikasuhin eh. Mamaya na yung dating ng bisita ko. Mang Tonyo, sino pang bisita nyo? Bagay sa'yo yung kulay na yan. Hindi po sa akin to. Ibibigay ko po sa nanay ko. Sino bang nanay mo? Elisa? Nay! Long time no see, Dolores.